1.1 million views sa TikTok account. Yung isang content po natin dyan last year, November. Maraming salamat po sa mga nanood at nagtanong. Nasagot ko po yung iba sa inyo. Sobrang dami nung iba eh. So nasagot ko, pakisilip na lang, pakicheck ang mga sagot. So ang topic natin ngayong gabi, ano-ano nga ba yung mga mahalagang bagay na meron ka sa iyong sasakyan? 10 items lang po yung babanggitin natin, baka makatulong po sa inyo, lalo na sa mga baguhan na nagmamaneho o sa mga kakakuha pa lang ng kanilang bagong sasakyan ngayong bagong taon. Alam nyo po ba, noong binili nyo yung mga sasakyan nyo, ay meron na po mga mahalagang gamit na nandiyan sa loob ng sasakyan nyo na hindi pwedeng mawala. Dahil kapag ang isa dyan ay nawala, pwede kang magkaroon ng isang traffic violation kapag ka nagkaroon ka po ng aberya sa kalsada. Diretsuhan na tayo. Number 1 na item na dapat meron ka sa iyong sasakyan. Ang number 1 ay owner's manual. Hindi pwedeng mawala yan sa iyong gloves compartment or compartment ng iyong sasakyan. Dahil dyan nyo po makikita ang mga recommended information ng iyong sasakyan. Example na rin doon yung recommended PSI. Ilang litro na lang ba ang natitira kapag nagbi-blink na ang iyong fuel gauge para hindi ka masyadong mawala sa focus habang nagmamaneho. Ang number 2 ay ang car repair information, kasama na rin ang insurance information at syempre vehicle registration. Hindi pwedeng mawala yung mga bagay na yan dahil dyan mo makikita ang mga informasyon kung sakaling magkaroon ng isang problema. Huwag naman sana sa biyahe. At syempre, kapag may checkpoint, yan po yung pinapakita. Kapag nagkaroon ng aksidente, huwag naman sana, pinapakita rin po ang rehistro. Pumunta tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay ang tar jack, lug wrench, spare tire. Nung binili mo ang sasakyan mo, meron na po yung mga yan. I-double check mo na lang. Baka kasi pinahiram mo, kung hiniram yung sasakyan mo, nung nagkaroon ng aberya sa kalsada, wala. Kaya dapat bago ka bumiyahe, meron po yung mga yan, no? At meron din pong tinatawag na special locking lug nut, no? Paki-double check po sa mga sasakyan nyo. Baka kasi, kaya hindi mo mabuksan or matanggal ang iyong lug nut, ay may kailangan pang special tools na pangtanggal doon. Siyempre, punta tayo naman sa ika-4 na item. Jumper cable. Meron ka dapat yan, lalo na kung ang sasakyan mo ay automatic transmission, dahil hindi mo maitutulak yan kapag ang iyong baterya ay nalobat. Yan ang emergency battery booster mo. Isa sa mga kailangan tools, ang jumper cable. Unlike sa manual na merong pang isang paraan, hindi ko na lang po babanggitin. Hindi po kasi recommended yon sa lahat ng oras, no? Hindi kagaya sa manual, pwede mo pang gawa ng paraan na mapatakbo ulit ang iyong sasakyan. Bumili ka na ng jumper cable, murang-mura lang po yan. Sa halagang 250 pesos, baka makabili ka na yan. Punta tayo naman sa ika-5 item. Ang ika-5 po natin ay tire pressure gauge. Hindi pwedeng wala ka nito sa iyong sasakyan dahil walang perpektong gulong. Nagiging flat ang gulong natin minsan, lalo na kapag hindi po natin ginagamit ang ating mga sasakyan. Diyan mo malalaman ang correct PSI ng iyong gulong. Siyempre, bago ka bumiyahe ng malayo, dapat na-check mo na ang iyong tire pressure. Dapat meron ka po niyan. Nako, murang-mura lang po iyan. Halagang 500 pesos makakabili ka na po niyan. Kung gusto mo naman na digital at mas maganda yung quality, worth of 1,500 pesos makakabili ka po niyan. Ang ika-6 na item ay duct tape or packing tape. Mayroon ka rin dapat sa sasakyan mo. Hindi mo maiiwasan sa parts ng sasakyan mo ang mga bagay na bigla na lang magbe-breakdown at magkakaroon ng cracks. Yan yung pansamantalang kailangan mo panapan, pangkabit sa mga bagay na tanggal sa iyong sasakyan para hindi ka ma-distract sa inyong pagmamaneho.
Ang ikapitong item ay cleaning supplies. Isa po dyan yung tinatawag na microfiber towel na napaka-epektibo kapag pupunasan mo ang iyong side mirror at windshield para makapagmaneho ka ng ligtas. Isa rin po dyan yung dry towel, tissue at syempre trash can kasama na po dyan. At syempre kung meron kang ziplock, kung gusto mo medyo sosyal at nagkaroon po ng hindi inaasahang call of nature dyan po sa iyong pagmamaneo o pasahero mo, ay magagamit nyo po iyan. Punta tayo sa ikawalong item. Tactical flashlight, ordinary flashlight, di baterya, rechargeable, pwede po iyan. Dahil kapag nagkaroon ng aberya sa kalsada, naplatan ka sa sobrang dilim na parte ng kalsada, ay wala kang ilaw. Hindi pwedeng cellphone lang. Mas maganda po ang liwanag ng flashlight na nabibili po ngayon. So, yan po ay nagsisilbing guide sa ibang motorista para po malaman nila na meron pong aberya na nangyari sa isang sasakyan. Ang pang-siyam po natin na item ay fire extinguisher. Yung mini lang po ha, or yung portable. Mura lang naman po yan. Baka less than 500 pesos makabili ka na po niyan sa mga online shopping. Kailangan mo po yan. Baka kasi yung ininvest po natin na sasakyan ay maging abo na lang bigla. Sa mga electrical failure, yan po ay maaasahan. Sa 500 ml to 1000 ml, maganda na po yung mga quality po nun. At ang panghuling item na dapat meron ka sa iyong sasakyan ay ang first aid kit. Pura lang po yan. Merong mga first aid kit na 500 plus pesos. Kasama na po dyan yung face mask, bandage, gasa, ointment, cottons, gloves, and scissors. Kasama na po yan. Hanggat maaari, meron ka po yan sa iyong sasakyan mo. Ordinary first aid kit, pwede na po. At sana huwag magamit ang bagay na iyan. So yan lang po yung ating topic. Si Sander Moto. Usapan po tungkol sa motorsiklo at sa mga kotse. Maraming salamat!